Magandang araw ng Webes mga kapatid at welcome sa Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our souls. Ngayon po umaga, ang ating batayang talata ay matatagpuan sa Marcos chapter 10 verse 47. Ganito po ang sinasabi. Nang marinig niyang naroon si Jesus na taga Nazaret, sumigaw siya ng ganito, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. At ang ating pagbubulay-bulayan po ay may pamagat na ang paghahanap ng habag. Habang tayo nabubuhay rito sa lupa, nalalagay tayo sa mahihirap na kalagayang maaaring kagagawa natin, kagagawa ng iba, o sa pagsilang pa lamang natin ay nasa gayon na tayong kalagayan. Tulad ni Bartimeo, ang lalaking bulag. Nang panahong iyon, ang pagkabulag ay hindi lamang itinuturing na karamdamang pisikal, kundi karamdamang espiritual din. Nag-usap si Jesus at mga alagad, tinanong siya ng kanyang mga alagad, Guro, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba? O ang kanyang mga magulang?
Sumagot si Jesus, Ipinanganak siyang bulag, hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Napakahirap ng kalagayan ni Bartimeo. Wala siyang ibang option kundi ang mamalimos, umasa sa habag ng kanyang kapwa, maghintay na lamang na siya'y kahabagan ng mga tao at siya'y limusan upang mabuhay. Ang mahirap na kalagayan ng lalaking bulag ay pinalala pa ng kanyang komunidad na walang anumang malasakit. Nung siya'y sumisigaw para mapansin ni Jesus, pinagsabihan siya ng mga taong naroon upang tumahimik. Sa halip na tulungan, inalisan siya ng mga tao ng anumang pag-asang mabago pa ang kanyang kalagayan. Ang nais ng mga tao ay tanggapin na lamang niya ang kanyang kalagayan at huwag na siyang magtangkang gumawa ng anumang paraan. Ngunit nabuhayan ng pag-asa ang lalaking bulag. Naroon si Jesus na pinaniniwalaan niyang Mesiyas, kung kaya't ang sigaw niya, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Wala siyang idinidemand na ibang bagay kundi siya ay kahabagan ni Jesus pagkat alam niyang siya'y walang karapatan. At nagdalang hebag si Jesus sapagkat nakita niya na ang patuloy na pagsigaw ng lalaki kahit na siya ay sinasaway ng mga tao, tumigil ka sa iyong pagsigaw, patuloy pa rin siyang sigaw, Jesus, kahabagan mo ako. Jesus, anak ni David, kahabagan mo ako. Dahil doon, tumigil si Jesus at kanyang sinabi, dalhin niyo siya rito. Nung makakita ng pagkakataon ang lalaki ng pag-asa, yon ay kanya sinamantala. Gumawa siya ng paraan, tumawag kay Jesus. Katulad din tayo ng lalaking bulag na ito, wala rin tayong anumang maaaring gawin upang maging karapat-dapat sa pagpapala at pagliligtas ng Diyos. Anumang gawin natin kapos, tanging ang habag at biyaya ng Diyos ang makapagliligtas sa atin. Nang mabuhayan ng pag-asa, buong higpit na kumapit ang bulag sa pag-asa niyon. Ang pag-asa niya ay si Jesus. Pinagsabihan man siya ng mga taong tumahimik, ngunit lalo pa siyang nagsisigaw sapagkat yon ang huli niyang baraha. Yon ang huli niyang pag-asa. Wika sa verse 48, pinagsabihan man siya ng mga taong naroroon upang tumahimik, ngunit lalo siyang nagsisigaw. Nagsisigaw na anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Nais na Jesus na huwag tayong bibitiw sa pagkakakapit sa Kanya, sapagkat siya na may hindi bumibitiw sa atin. Tayo po ay manalangin. Panginoon, lingapin mo at kahabagan mo kami sa panahong nawawalan kami ng pag-asa. Amen. Mga kapatid, bago po tayo maghiwa-hiwalay, isa pong muling paalaala sa bawat isa sa atin. Be Christ-like in your workplace today. Have a good day. Pagpalain po tayo at salamat sa inyong pakikinig.